Okay, double check natin kung naka-share screen. So, yung market nag-crash siya, no? Ayan. So, kita natin, kailan ba to? From, ano, end of price, no? So, reach of 5.6, no? Ayan, 5.6 price. So, nag-crash siya ng ilang pips. So, down, so mga 6,000, no? Ayan, 6,000 pips. So, marami na liquidate sa part na to, nag-crash yung gold. Pati yung Bitcoin, nag-crash din siya. Ano, hindi na-expect ng mga ano to eh, mga traders. Ayan. Titingnan natin for hour chart. Ayan oh. Diba? Lang ang haba ng binaba pag-crash ng Bitcoin. Ayan. So other pairs naman like GEO, tingnan natin. Sa Euro, lesin lang natin yung mga ano nito. Sa 4-hour time frame. Wala naman nagbago. Ayan. Euro saka dollar, no? So, medyo mainit nga lang si Trump ngayon, no? Sa US, presidente ng US. Yan. So, yung mga metals, mga coin, so nag-i-spike yan. Yan. So, sa FX, sa dito sa mga, ano, wala masyadong move. Sa GU, normal days naman nangyayari. Pero malaki din yung binaba niya eh. So, ilang pips tong GU? 1,000 pips yung binaba. Sa features naman, yan, kita natin nag-crash din. Yan, going down. So, bakit nagkaroon ng pagbaba yung market? Yun. So, dahil doon sa ano, sa ganun pa rin, sa geopolitical politics. Mainit kasi si ano si Trump based doon sa ano. Gusto niya makuha yung ano yung gusto niya makuha yung Greenland, no? So for the macroeconomics, yun yung ano, yung mga things na idea na sa current event, no? So sabi ni nito na kalma lang, no? Yan. Kasi hindi naman sila talaga, wag, kumbaga, pag nangyari yun, dinaan sa dahas, no? So alam natin yung market, no? Talagang lilipad yan. Yan yung gusto ni Gold. Yan, mga Bitcoin, gusto yan, lilipad yan. Pero dahil napakalma, no? So, nag-crash out. So, na-liquidate. Daming traders na liquidate. Yan. Ito palang pagbaba ni gold. Trillion na liquidate dyan. Hindi nila inaasahan na bababa yung market, yung price dyan. Almost talagang 6,000 pips yung binaba. Yan. Isa pa, kung titingnan natin yung update regarding the current event news, yan, doon sa folder natin, tignan ko lang. Ito. Ako, nasa dito. Tignan natin to. So, kahapon, oh, date tayo. Adjust tayo na need. Thursday. Ito. Yung revise do sa NFP. Yeah. Kasi nakaraan, di ba, nagkaroon ng US government shutdown. Yeah. So, ito na yung result nung ano niya, nung nung NF nung nakaraang buwan. Ayan, okay? Do sa ngayon actual 3.3%. Okay? So, noong September.
Pero this time, ano ba ngayon? Ah, December 2024. Hanapin natin latest. Ito, 2024. Yung 3.3% and 2%. Ayan. So, nilabas na ito yung resort niya. Ayan. Asa na yun? 4.9%. Yung previous, so ganun pa rin, wala pinagbago, no? Okay? So, ayun, no? So, nagkaroon ng dropping ng malala kahapon. Yan. So, unexpected pa rin, no? Kung titingnan natin daily, yan. Fix muna natin itong mga indicator. Yan. So, ito yung swing, no? Swing point. Yan. Yung mga PDRA niya. So, abangan natin kung saan magre-retrace dyan. Yan. Pero, ang tanong dyan, saan magdadrop? Siyempre, dun sa level kung saan may point of interest. Then, balance to, nasa discount area na pwede na bumili. Yung talagang nasa deep na. So, hahanap tayo ng mga point dyan. Pero not this time, no? Kasi iba yung topic natin. Gaya nung nasa Zoom. Kaya, nasa Zoom natin. Ay, nasa link ng Zoom. Ang itatopic natin is confirmation. Naalala niyo po, nabasa po ninyo yun. Yan. Confirmation entry. Yan. So, yun yung itatakil natin. No? Tapos, ano pa ba yun? Yung reversal pattern. Okay. So, dalawa lang. Yan. Reversal pattern sa confirmation entry. So, alam ko, meron kay mga iba't ibang confirmation entry na bago kayo mag-place ng entries nyo, may hinihintay muna kayo. So, iba-iba tayo, no? Yung iba gumagamit ng indicator, yung iba gumagamit ng price action. So, eto yon this lesson, no? Gagamitin natin yung ICT pattern. Yan. Signal po yata Advanced, nakatutok yung screen. ay, di pa. Wait lang po. Hindi po nakikita yung chart natin. Ay, sorry. Salamat po sa update na. Kaya, so gagamitin natin yan, no? Yung confirmation entry, Ayan. reversal pattern. Ayan. Yan yung dalawa lang itatakil natin. Ano? So, alam po natin na iba-iba yung confirmation nyo. Depende sa strategy na gamit po ninyo. But I'm using tonight, no? Yung usual na ginagamit natin as a reversal pattern and confirmation. Kung gusto nyo matutunan to with ICT trader or kung mayroon na kayo knowledge na yun, you must be advanced na talagang makikinabang ka. Kumbaga advanced na sa iyo to. Pero if you have newbie, so baka bago lang to sa iyo. Pero pwede naman makisingki para at least no kapag gusto mo aralin siya, ayan, may idea ka na. So ano ba yung mga reversal pattern na tinutukoy natin dito and confirmation entry na hinahanap natin. Siyempre, alam na natin no na meron tayong something na mga entry point. Halimbawa, pagpopokusan, meron tayong inaabangan. Halimbawa, supply and demand, meron tayong gano'n. Yung mga K-level kung saan mag-aabang. Ayan. So, resistance or support. Yan. So, syempre, bago tayo mag-entry sa mga ganyan, hindi tayo basta-basta pumapasok. So, dyan tumatawag yung confirmation entry and reversal pattern. So, ang mauuna muna ay reversal pattern. Yan. Kasi dyan natin makikita yung, kumbaga, yung trend is reversal na ba?
or hindi pa. Yan. Saka natin isusunod yung confirmation entry. So may ginawa tayong file dito para malaman kung ano ba yung reversal pattern. Yung kurog man ka. Teka lang po, No, i-mute ko eh. lang po. Tugnaw niya, nagkuhan ka. Open ko lang yung yung PDF file o yung PowerPoint. So, dami kasing tab naka-open. Ready na po kayo? Ano po yun? So, ito usual yung ginagap natin. Okay. Ayan. Okay. ICT, SMT, Divergent Smart Money Technique. So, usually strategy na ginagamit po natin ay ICT by Michael Huddleston, no? So, isa reversal, no? SMT, reversal po yan. So, ang meaning po niya ay Smart Money Technique. Yan. Parang SMC, no? May katunog. Oh, may hawig po yan sa SMC. So, ano ba ibig sabihin ng SMT or Smart Money Technique? Yan. So, ICT SMC, SMT, also known as Smart Money Technique. Yan. Represents situation in the market where two correlated assets. So, ano ba ibig sabihin ng two correlated assets? Yan. Ibig sabihin po nito, dalawang pair, yan, na same scenario na nagmamatch. Ibig sabihin, yung isang pair ay bullish, yung isa pang pair ay bullish. Yan. Same bias sila, same direction. Kaya tinawag na two correlated assets. Yan. Sabi rito, kung makikita natin with the same time frame, yan, exhibit in opposing structure. So, same sila. Yan. So, sabi rito, mostly the financial market moves symmetrically means if two assets are positively correlated and one makes a higher high, then other correlated asset will also be making higher high. Ayun. Ayun yung ibig sabihin yun. It consists of higher high and higher high. So, correlated for. Pero, kahit na same sila ng scenario, halimbawa, parang ganito siya. Balik natin, pakita natin yung chart. Drawing tayo. Halimbawa, yung correlated pair ay pinapili kayo. Yan. So, higher high and higher high, higher high. So, same yung scenario doon sa isa. Pero, merong, merong minsan na hindi match yung nagiging yung scenario nito. Yan. Ang sabi dito, doon sa PowerPoint natin, ang sabi ay, but, yan, no, mayroon. Pero, no, but sometimes the correlated assets are seen diverging from each other. Yan. So, nagda-diverge siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-aakma doon sa structure. Yan. Sabi rito, if one makes a higher high, yung isa higher high, yan. Tapos, yung second asset, fills. Yan. Ibig sabihin, hindi siya match, no? Nag-broke, no? Yung isa broke and yung isa fills. Yan. To make a higher high and vice versa, which is termed as SMT divergence. So, yung tinatawag na SMT. SMT divergence. So, parang ganito yan. Yan. Balik ulit tayo dito, no? Remove drawings natin. Ito. Sabi niya, yung isa, higher high, create ng higher high. Yan. Palaging ganyan nakikita natin kasi correlated pair. Pero minsan, hindi nangyayari yan. Minsan, ito na broke niya, di ba? Break niya yung previous high. Pero minsan, hindi nangyayari po yan. Minsan, higher high that can be created by field swing or field swings. Yeah, that's why it's a called of SMT. Yeah. SMT divergence. So, ito yung ibig sabihin ng SMT. Yan. SMT divergence. Kung may indicator, pwede po yun. Pero much better yung, kasi sanay na tayo dito. Yung parang manual, no? Kasi iba-iba yung, yung behavior ng market. Kaya, minsan hindi nag-accurate yung, yung indicator, eh.
Kaya minsan, ito yung ginagawa natin manual. Okay? Balik tayo po doon sa sa PowerPoint. So yun yung ibig sabihin po noon. So tingnan din natin yung example po rito na isang draw, no? Ayan, example po natin dito. Ito. So ang correlated pair ng Euro USD ay GBP USD. Yan. Kung papansin niyo, same scenario yung galaw niyan, same direction. Pero mapapansin niyo dito, yan, mula sa left side, yung Euro USD, nag-create ng lower low, then another lower low. Right? Di ba? Nasa left side. Ayan. Then after nyan, doon sa correlated pair niya na GU, yan, nagkaroon ng lower low, but the thing is, hindi siya nag-continuation, no? So dito, nagkaroon ng field swing. Yan. So that's why is a called of SMT. Yan. So yun yung SMT. Yan, yung example ng SMT. So mamaya is para ano ba tawag dito? Bakit natin to in-explain, no? Kasi napakahalaga nito sa market, no? Kung magamit kayo ng SMT divergence. Ngayon, dito sa chart, ito na yun, no? Paano ba natin gagamitin yung ICT SMC? Yeah. So, ICT SMC divergence serves as the primary signal of reversal for correlated assets. Ayan. So, note po, no? Ulitin ko po, ito ay primary signal. Ayan. Kind of reversal. Yan. Kaya kapag may nakita kayong SMT, so yun yung primary signal. Isa reversal na pwede mong kumbaga idea na yung trend is which is change na direction. Kaya. So, dito kita natin, no, ano ba yung pinaka power, kumbaga pinaka high trend? Ano ba mas ititrade dyan sa dalawang yan? Ayun. We suggest, no, ito kasi lower low to lower low. Pwede siya bumaba. Ayan. Kasi nag-create siya ng lower low. Then broke niya tong previous uh, swing low. Ayan. I trade, no, kapag ka bullish ang mindset natin is, halimbawa bullish siya, yung bias natin, yan. Ito, tong right, yan, paitaas. Yan. So, ito yung trade po ninyo. Yan. Yan yung nire-recommend na pwede natin i-trade. And then, vice versa, ganun din, sa bearish momentum o bearish trend na direction, kapag nag-shift na siya, so, pagpababa, syempre, yung pahalang naman pababa. Yun yung iti-trade natin. Okay? Sabi dito, nakikita po ba yung PowerPoint? Nakikita naman po, no? Teka lang po. Yes po. If two positively correlated assets are moving higher high, and at the point one makes a higher high, while the other asset fails to make a higher high. So, yun na yun. Yung example doon sa drone. Nag-fails yung isa, then yung isa valid for broke ng previous swing, high or low. Then let me as shown, no, yung form ng SMT. Yan. Sabi dito, mayroon tayong GU and Euro USD. Ito yung real chart ng, ito kanina kasi, ito lang example, pero kung makikita natin, ito yung real chart ng GU and Euro USD. Yan. Sabi dito, makikita natin, this show, ibig sabihin, itong chart na ito, nag-form ng market overall. Yan. Condition. Sabi dito, returning point of this asset. Yan. Ibig sabihin, match yung market to downtrend. Ayan. Makikita din natin dito sa dalawang itong correlated asset, yung SMT, ICT SMT divergence. Yan, yan. Confirmation of trade entry when they top of the higher time frame. So sabi ko sa inyo po, ito yung primary signal ng reversal. So dapat meron tayong, o hindi dapat, nasa sa inyo, or pwede nyo i-backtest pagkatapos nito na matutunan nyo to.
So, pag nakita nyo sa higher time frame or PDRA, nasa top na siya. Kumbaga, nandun yung PDRA nyo. Ito, before na-explain ko na ito PDRA. So, tingnan nyo na lang sa YouTube. No? Then, ito yung makikita natin as a, kumbaga, entry reversal ng trend. Ayan, from higher, from bullish trend sa GU. Yan, kita natin. Then, going to down, fill the swing. No? Hindi niya break yung high ni GU. Then, create another retracement and going down. Pero si Euro, kikita naman natin kay Euro. Yung higher high niya, force broke, and hindi siya nag-continue, no? Then going down. So, SMT divergence. Yeah. So, yung actual market. Okay? Then, next slideshow. Ayan. So, nakita natin, no? Mayroon silang correlation, no? Same direction, same bias. So, yan yung correlated. Pero, meron namang negative correlation. So, yan. So, hindi ganyan. Ano ba yung negative correlation ng mga pair? Ayan. Kasi dapat malaman natin to eh. Ayan. So, ang negative correlator ay correlation. Ayan. Sabi dito, occurs when two acid moves opposite direction. Ibig sabihin, yung isa sa chart natin, ito correlated pair, yung negative correlated pair, drawing po tayo. Yung isa, bullish, right? Tapos yung isa naman ay, yeah, bearish. Ayan. So, yun yung negative correlated pair. So, tawag pa rin dyan, SMT pa rin po. Ayan. So, ibig sabihin ng negative correlation pair ay magkaibang direction. Di siya magkatugma. So, balik tayo doon sa PowerPoint. Yan. Sabi dito, ayan. An example, ito halimbawa, example ng GU and dollar index, DXY. So, ito yung negative correlation pair ng Euro, USD. Ayan. Okay? So, kung makikita mo, pwede siyang negative ng GU and Euro USD. Yan. Ito yung negative correlation. So, next PowerPoint. Paano ba natin gagamitin yung ICT SMT divergence? Ayan. SMT can be used as a confirmation tool. Yan. While entering a trade in a higher time frame PDRA. So, confirmation tool natin siya. Yan. Halimbawa, GU pair, nasa premium PDRA na siya sa higher time frame. Ayan. So, halimbawa, karoon tayo ng chart. Ito, GU. Halimbawa, ito yung Euro, nasa higher time frame ka. So, si Euro, yan, itong left side, broke near fields yung previous swing high, and then si GU is field swing. So, isa indication na magkakaroon tayo ng idea na ito si GU, most power na pababa talaga siya kasi direction to shift na. Yan, field swing na yung structure niya. So, yun yung idea na tool when entry your reversal pattern. Sabi to sa PowerPoint. Okay. The next is, alam po Ayan. Okay. So, yun yung example. And sabi rito, and you see the SMT diversion between GU and EURUSD. Yun, sabi na natin. No? Yeah. So, ano yung best time frame na makikita natin o paraan paggamit ng SMT? Yan. Sabi rito, yung SMT divergence is entry technique. Yan. Yung the best time frame niya is lower time frame. 15 minutes to lower time frame. Yan. Sabi dito, yan, preferably lower than 15 minutes. So, diyan tayo maghanap ng SMT. Or either
it can be 15 minutes. Yan. So, pwede siyang nasa 15 minutes lang or pwede sa mas lower time frame siya. Ayan. Pwede ba magkaroon ng SMT sa higher time frame like 30 minutes? Pwede pang pasok, no? 1 hour, pwede pa rin. Yan. Pero ang ano siya, ang makakaligtan mo lang diyan ay late ka na. Late ka na magkaroon ng nung confirmation pag yan hinintay mo. Tapos kapag hinintay mo yung higher time frame, pag nag-create, maliit lang din yung magiging target mo. Yeah, mamaya explain natin, no? Kung ano ba yung pagkakaiba nun. Sabi dito, because if you will monitor in a higher time frame, it will take too much time to form and you may miss your trade entry. Ito na po yun. No? So kapag tinitignan mo siya sa higher time frame, difference niya na lower time frame, nami-miss mo yung entry na trade entry mo. So recommended, no, 15 minutes or either mas lowest pa siya. Yeah. Probably lower than 15 minutes or 15 minutes. Okay? Then, second is, ano ba yung best pair para sa divergence? No? So, sa futures, no? Yan, pwede natin gamitin yung NQ, ES, yan. So, ito yung correlated pair ng SMT. NQ means Nasdaq. Sa futures, kung nagpi-futures index po kayo na nagtitrade dito. And S&P 500. Yan. So, ito yung correlated pair niya. So, tanong naman, sir, ano ba yung negative correlation naman nung dalawang to? So, negative correlation na ito, kung hanapin nyo sa futures, Dow Jones, or yung symbol na YM. Yan, yun yung negative correlation kung nagtitrade kayo. Actually, maraming trader na nagtitrade sa futures now, no? Yan, napakarami na. Halimbawa, kung kilala nyo si Iron Ilagan, yan, isa sa mga nagtitrade ng futures. Marami na. No? Kasi mas accurate yung galaw pagdating sa futures. Yan, compare sa mga broker, nagkakaroon ng medyo spike. Minsan sa broker kasi kung nag, nagtingin ako, minsan nauna siya compare sa futures. Yan. Iba-iba yung galaw ng broker, depende to sa provided ng nila, liquidity. So, ayun, no. Sabi dito, sabi ni ICT, pwede naman gamitin sa GUN Euro SEPEX. Yeah. So, mayroong time frame to, na spot. Kung mayroong time na spot na hanapin kung nasa yung SMT dyan. So, pwede ba siyang gamitin sa metals? Yes, sabi dito, yung gold. No. So, ano ba yung correlated for ng gold? Ayan. Yung silver. Ayan. So, negative correlated niya yung DXY pa rin. No? So, ayun po yung SMT divergence. No? Yan yung primary signal na pwede natin gamitin as a reversal. Halimbawa, example, doon tayo sa gold na mas paborito po ninyo, no? Gold. Ayan. Okay. Isin lang po natin to. So, hanapin natin siya sa 15 minutes. Yan, 15 minutes. Minutes lang pala, minutes. Okay? Teka ha, tingnan natin. Yan, share natin. Ito yung gold. So, kung naka-subscription kayo sa TradingView, madali niyo siya makita. Kasi mayroon kayong 2 slot para sa TradingView. Yan. Sa kaliwa natin, yung silver. Ayan. Ito naman tayo sa 15-minute time frame ng silver. So, syempre, kung titingnan natin na higher time frame, higher time frame muna tayo. Base muna tayo higher time frame. Okay? Pares ng higher time frame. Di ba, bullish yung higher, yung same, niya, yung direction. Pares bullish. Okay? So, kikita natin dito, nagkaroon ng broke, no, sa previous high, dito sa silver. Okay? So, yan. Then, na-liquidate yung mga traders dito. So, the thing is, dito naman,
wala pang broke na nangyayari. Pero syempre, higher time frame to. Yan, titingnan natin is yung lower time frame. Halimbawa, dito sa 15 minutes, balik tayo ng 15 minutes. Ito yung nakuha nating setup po. Doon sa binigay nating ah call. No? Doon sa kalamay kagabi. Okay? Naka 3,000 to 4,000 pips po tayo. Okay. Kailan pa? Ayan, papalakihin lang natin. So, ito makikita natin, no? From higher swing, swing high, yung trend niya from higher. Ayan. Then, nagkaroon ng shift trend. Diba? Yan. Ganun din yung gold. Diba? Yan. Nagkaroon ng change direction. Yung pattern na SMT po dito, yan, makikita natin yan. Yan. Ganito lang yung paggawa niya, no? Etong cursor na to, yan, eto po. Eto tong gumagalaw na cursor na to. Hahanapin nyo lang yung swing na nagkakaroon ng broke and field swing doon sa SMT. Yan. Halimbawa, may example tayo. Eto, sa gold, kaya nakuha natin na catch up yan. Yan, ganyan kalaki dahil doon sa SMT reversal. Yan, marami na liquidate. Ang iba ay buy. Pero nakita na loose to buy. Yan, marami hindi lang iba, kundi napakarami. No? So, eto, yan, mayroon tayo ditong higher high sa silver, then create ang higher high. So, na-break niya, na-broke na. So, yung price lang na yan. Pero dito, kung itatapat natin, no, itong cursor natin, tatapat nyo dyan, no, diba? Yan. Itong higher low, kasi ito yung pinaka-high niya. Itong create higher high, then higher low. Then, create ulit ng another higher low. Ayan. So, dalawang pair na correlated pair na nagkaroon ng SMT. Yan. Lagyan natin na mark. So, indication po ito na as a primary signal. Yan. Kapag mayroon na kayo nakitang ganito. Kahit maggamit pa kayo, gumamit ng SMT, ay divergence na indicator. Yan. Pwede po, no? Pero medyo delay siya eh. Kaya ako, manual lang, no? Then, kanina, more example. So, dito, nagkaroon ng trend. Ayan. Then, kanina ay, eto. So, part na to, is lang, then down. So, anticipating na yung ititrade mo pa rin ay gold. Yeah. So, bearish kasi siya, yung price lang. Mas powerful, mas indicate na, kumbaga, mas, kumbaga tawag dito, mas okay siyang i-trade kasi yung SMT niya is pababa. Yan, into downtrend. So, yan, SMT, then SMT. Okay. Yeah. So dito, ang ganda ng catch up din dito sa part na to. Yan, may gap kasi dito. Ayan. Yan, tapos OTE pa siya. Kaya nag-drop. Yan. Okay. Yan yung sa gold. Yan. So, hindi na tayo lalayo, no? Hindi na tayo maghanap ng ibang pair. I-backtest nyo na lang po sa ibang pair. Like Geo o anumang pair na gusto nyo. With to correlated pair. I-search nyo na lang po kung mga correlated pair sa Google. Marami naman po lalabas ka. So, nagets nyo po kung ano ibig sabihin ng SMT na ginagamit po natin. Type 1 po kung Yes nagigets po. po. Yes sir. Ah. Thank you. Paki-type 1. Kung nagigets po natin, tingnan lang po natin. Chat. Type 2 kapag medyo, and type 3 kapag malabo pa. So malinaw naman po, no? Malinaw naman po yung explanation po natin about SMT divergence.
Tingnan natin mga chart. Yes. Yan. Naka-record. Wow, ma'am din. Naka-record po ito. Uploaded pa YouTube na. Kaya pwede nyo pong balikan. Okay? So, yun yung kahalagahan ng paggamit ng SMT. Yeah. SMT with a probably indication as a signal term. No? Kumbaga, ano siya, kumbaga, idea na yung trend is as a reversal na to shift trend. Halimbawa, bullish to bearish and bearish to bullish. Yan yung paggamit ng SMT divergence. Okay? So, let us proceed to one another topic, no? So, tapos na tayo sa SMT. Pero bago tayo magtapos sa part na to, ayan. So, hindi naman makukuha nyo to ng isahanan dahil dito sa nalaman nyo tonight, no? Kundi, ang gagawin nyo, aralin nyo pa rin siya. Yan. So, iba-backtest nyo pa rin, no? So, kung pwede nyo gamitin sa part ng trading nyo, walang problema, no? Nasa sa inyo po yan. Pwede nyo pong gagawin nyo or hindi. Yan. So, pero yung tool na ito is usual na gagamit natin. Indication as, uh, kumbaga, confirmation. Isang tool na magagamit natin. So next is, tapos na tayo sa reversal pattern. Tinuro po natin ay, ang susunod ay confirmation entry. Okay. Ano ba yung confirmation na entry na hinahanap natin? Okay. Sa YouTube po, yung sa uploaded na YouTube na baga para maano pa ulit-ulit. Marami na rin tayo na upload po doon. Pero ito uploaded, i-upload po natin to. Okay. Then second topic po natin ay etong isa. Yan, confirmation entry. Yan. CISD, ibig sabihin po, change state of delivery. Or sa iba, ginagamit tayo sa SMT, sa SMC, choke, yan, change of character. No? Pero dito sa ICT, ang ginagamit po ay CISD, change state of delivery. Ano ba ibig sabihin nitong CISD? Yan. Sabi dito, basically, ito yung change state of delivery. Yan. Means that change in direction of price. Ibig sabihin, when bullish going to bearish. Yan. Yung change state of delivery. For instance, a price was being delivered to the buy side initially. Now, after an CISD price going to be delivered to the sell side. After liquidate, no, yung price going to buy side and sell side, nagkakaroon ng Chinese state of delivery or CISD. Yan. Kung makita nyo sa larawan, ito po yun. So, close and open, no? Pag bullish yung candle sa ano tong candle na to, yan, open po yan. Dito manggagaling yung pagpa-plot ng CISD. Pero pagka bearish naman yung candle dito, close naman. Yan. O open. Ngayon, ano pa yung dapat natin malaman sa CISD nito? Paano ba natin siya maispatan sa chart? Sabi rito, a change state of delivery is indicated by the closing of price above the opening price of bearish. Yan, opening price pag bearish, delivery and closing of price below the opening price of bullish price delivery. Makikita natin sa chart to pag medyo nalilito kayo. Explain natin na manually sa chart. Yan. Kung bang nagko-close at ba nagko-open, yung mga ganon. Yan. So, bullish ICT sa CISD, yan, is indicated by the closing of price above the opening price of bearish price delivery. It signifies a loss of selling momentum and it could be a precursor to a reversal. Tapos, yung bearish price delivery naman, makikita naman natin sa single bearish candle or the consecutive sales
of bearish candles. So ganito siya. Yeah. So sa picture. Ayan. Okay? So parang in-explain natin kanina, ngayon, ito siya. No? So open ng candle, ulit lang natin, then open ng candle. Yan. Okay? So, kapag magpa-plot na tayo ng Chinese state of delivery, so ignore nyo pa yung week. Yung candle lang. Ito. Ayan, yung candle lang. Ignore nyo pa yung week. So, dyan natin malalaman yung Chinese state of delivery. Yan. So, parang ganito yan. Makikita mo siya, sabi daw ay reversal. Kapag, patay na sa chart na. Drawing tayo. So, ito yung higher time frame, momentum. Then, if the price, ngayon, karoon ng field, tapos may SMT ka dyan, yan, SMT, halimbawa, Euro, and the other one is, ano ba dito? GU, yan, nagkaroon ng field, so SMT, okay? So, dito tayo maghahanap ng, Chinese state of delivery sa part na to retracement. Kasi yung SMT niya pababa. So, pero ditong K-level, ayan, na K-level dyan tayo maghanap. Para yung trade natin, kumbaga ma-refine as using Chinese state of delivery. Okay? Kaya, okay, balik tayo doon sa PowerPoint. Yan. Mamaya explain natin, hanapin natin sa chart yan. Isa-isa. Explain muna natin itong PowerPoint. Ngayon, saan na ba yun? Kailan po Ito. Okay? Makita natin dito sa chart na to. Ayan. So, from sell-side liquidity as a liquidity tradable and heated, na once na i-take yung K-level, is K-level is the liquidity, no? Okay na na-explain natin before. Then makita natin sa chart na to, bullish momentum. So, ito yung closing above, no, ng candle na itong bullish and opening ng candle. So, ayun yung ibig natin sabihin kanina. Open and closing candle. So, ignore natin yung week. Ayan. So, dito tayo magpa-plot ng Chinese state of delivery. Okay? So, yan yung Chinese state of delivery. Ngayon, sunod tayo dito sa isang slideshow. Sabi dito, ayun na, yung ignore yung week. Okay? Then, sabi dito, when price breaks above the closing price of bearish price delivery, the price candles act as our order block. Those supporting price to move further upside. So, ibig sabihin, itong Chinese state of delivery is a form of order block. Yan. So, kita natin, nirespect ni dito previous ng pagpa-plot ng Chinese state of delivery, then going to bullish. Yan. So, titingnan natin sa chart later on. No? Then, the next slideshow is bearish ICT. Ito na. So, ito yung sa market din. No? Ito siya. No? Chinese state of delivery, then going down. Okay? Price going to uptrend, then movement creating by structure broke, then going to retrace, yung bumaba na siya. Then, ito, baka nalilito po ang ilan dito kasi may nagpa-plot tayo minsan na market structure shift and Chinese state of delivery. Yung market structure shift, MSS, sabi rito, yung pagkakaiba. Sabi rito, CISD versus MSS. Ano ba yung pagkakaiba nito? Market structure shift and Chinese state of delivery are ways to predict market reversal. So pares yung reversal. But they differ in what they analyze and how they are used.
So, ibig sabihin, nagkakaiba siya depende sa pag-analyze natin at sa paggamit. Yan, okay? Ano ba yung pinagpo-focusan ng bawat isa? Yan, sabi dito, core focus. Yung MSS, yan, ito yung track figure feature trend changes. Yan. Feature out in a higher time frame. Like switch from bullish to bearish or bearish to bullish. Excuse me po. And next is Chinese State of Delivery, CISD. Yan. Makikita natin dito kung nasaan yung buying, strong buying, sabi dito, strong buying or selling. Yan. So, kinds of reversal. Yan. Hindi na tayo malilito kung nasaan yung mas malakas na tradable, no? Yung selling ba or buying when the price is comes out by the PDRA price, no? Sabi dito, strong buying or selling is by checking if price are closing lower than they open. Okay? So, market structure shift and trend shift is confirmed when price breaks a major high or low. Okay, yung major high, halimbawa ganito siya. Okay, ito siya. From here, then going a major high. Ayan. Na-broke siya. So, ibig sabihin, yan yung market structure shift. Okay? So, balik tayo sa PowerPoint. Yung Chinese state of delivery naman, ito yung momentum na confirm when it price close below the opening of one or more up candle. Yung gaya ng pinexplain natin kanina, ito siya. Ito yun. Yan. Tapos, timing. Yan. Kailang may timing din sa paglalagay ng Chinese state of delivery and market structure shift. Yan. Ang kaibigan, sorry, ang kaibahan nito ng dalawa, kapag ginagamit mo ang Chinese state of delivery, CISD, sabi dito, signals earlier but may lead to more false starts. No? Sabay dito, pag ginamit mo yan, ito yung mga ano dyan, cons niyan eh. Pwedeng magkaroon ng false. Ayan. Earlier sa paggamit niyan. Kaya timing yung kailangan. No? Ngayon, ganyan din yung cons ng MSS na market structure shift. No? Pagbibigay ito siya ng confirmation na later. No, late. Pero, more certainty. Ayan. Pero yung gagawin mo dito kapag ginamit mo itong market structure shift, yung ginagaya na nabanggit natin kanina, no, mamimiss mo yung first move. Ayan. Lilit lang yung take profit. Sabi. Baka minsan nasasabi natin, sayang, yun na pala yung market structure, no? Na nakita natin. Pero bakit gano'n, no? Hindi natin agad nakita. Kasi nga, nag-ateta ng market structure. Yan yung nagiging cons lang. Pero ang naging pros naman nung CIS din paggamit noon, mas natitik natin yung profit na medyo malaki-laki ng konti compared doon sa MSS. Okay? Yan. So, ang ginagamit ko, Chinese state of delivery. Yan. Pero pagdating sa lower time frame, mas lower time frame, MSS. Yan. So, pwede siyang gamitin sa lower time frame. Sabi dito, trades off. No? Yan, ito na yun. Chinese state of delivery, good for quick entries but carries more risk or error. Ayan. Kaya kailangan ulit ng timing. Okay? Market structure shift, safer but may limit profit opportunities. Ito yung minabanggit natin kanina. Kaya talagang timing. Timing pa rin. Timing pa rin yung kailangan. Explain natin sa chart. Titingnan natin sa manual. No? Sabi dito, think of market structure is the big feature and Chinese state of delivery as the fine detail. Together, they can improve your analysis when combined with other tool and careful risk management. Sagot pa rin yun. Risk management pa rin yung sagot. So, hindi naman lahat ng strategy ay 100% perfect.
Kaya mayroon tayong mga losses, mayroon tayong mga, kumbaga, hindi na-feel na setup. Yan. So ngayon, manually, tingnan natin sa chart. Ayan. Okay. Is na natin itong 10 rolls sa 15 minutes time frame. Okay. Yun tayo. How to catch up this kahapon, yesterday, no? Ito na yung SMT po natin, di ba? Okay? Ito yung kaibahan niya, no? Ngayon, dahil ito tayo nag-confirm na as a tradable, no, nag-trade po tayo dyan, yung part na yan, ayan. Wala pong chart, Ay, sorry. sir. Ay, sorry. Ayan. Kalimutan na naman. So, ito yung SMT natin sa gold kahapon. Yesterday, na-catch up natin itong pag-drop niya. Ayan. Then, after yung SMT, no, create ng SMT. So, timing yung pagpa-plot ng SMT, ganun din yung uh, structure ng reversal na chain state of delivery and market structure. Okay? So, meron tayong chain state of delivery dito. Ayan, okay? This indication with two consecutive candles, no, bearish, uh, opening and closing, opening and going to closing. This is an order block. Ayan, order block ng 15 minutes. But when you come to lower time frame, no, titignan natin lower time frame, 5 minutes. Yeah. Mare-refine pa rin natin yan. Naghang na. Wait lang po natin. Naghang. Yeah. Okay. Sa 5 minutes time frame, yan, to for best na entry na refinement. Ano, yung makita mo, pwede ka mag-entry dito, yan, sa 15 minutes. Pero may makikita pa sa lower time frame na Chinese state of delivery. From bearish, then na broke tong buy stop. Yeah, buy stop, yung mga anticipating na breakout traders na. Kaya, then broke, field swing. Nagkaroon ng broke dito. Then after nyan, yan, higher high, dito sa part na to, higher high. Then two candles, then created another high, then going to drop. So, maging basehan natin dyan ang Chinese state of delivery. Etong order block na to. Yeah. So, dyan tayo mag-create ng entries sa part na. Sell. Short tayo. Then, marirefine mo yung SL. So, dito lang. So, target mo yung nearest liquidity. Either here. Ayan. Sell side liquidity. Or this one gap. Ayan. Malaking gap. Ayan. Pero ako tinarget ko yung ano eh. Yung NWOG. Uh, kahapon, endog lang muna. No? Endog. Pero, ito, endog to. Then, yung anticipating sabi ko bukas, tatargetin niya itong NWOG. Reach na yung target niya. Ayan. Okay? Endog is new opening day gap. NWOG is new opening week gap. Ayan. Okay? Balik ulit tayo sa topic natin. Ngayon, as a refinement, yan yung makikita natin. Kung ilan yung risks na na-target. Sabi dito, pag dito tayo nag-place, mamimiss natin yung unang opportunity na nagamit sa Chinese state of delivery. Yan. Compared to sa market structure shift na nandito sa higher time frame na 15 minutes. Ito yung market structure shift ng 15 minutes. Pero dito, Chinese state of delivery nagkaroon. Nagkaroon siya ng CIST. Then na-refine mo siya sa lower. Yeah. Dito ka nag-entry. Ngayon, pwede pa siya ma-refine kung gusto mo na bumaba na lower time frame. Halimbawa, 2 minutes. Tignan natin na kung ma-refine pa natin siya. 1 minute.
ikot-ikot lang ng time frame. So, marirefine mo pa rin siya base dito sa confirmation na nandito. Ayan. Kasi ito medyo susunod i-explain natin. Hindi pa ito explanation na parang confirmation entry. Meron pa tayong tinitingnan dyan. No? Ayan, explain natin yun. No? Wala lang ako nagawang file or PowerPoint kasi kulang na ako sa oras kanina. Okay? Pero dito makita natin, no? Base dito, doon sa 5 minutes time frame, okay? Dito tuturo natin next week. Mas refine pa yung Chinese state of delivery natin sa pamamagitan ng isa pang confirmation. But now, kita natin, no, doon sa 5-minute time frame, no, meron na tayong nakita na Chinese state of delivery. And yung kaibahan nung Chinese state of delivery na 15 minutes and ng market structure ng 15 minutes. Chinese to that. Okay? So sabi nga, mami-miss out mo yung entry level ng sa kapag dito sa higher time frame kapag ito yung ginamit mo market structure. Pero mas earlier kapag state of delivery. Nga lang, mayroong risks pa rin. Pero sagot pa rin is timing and risk management. Hindi naman lahat is nag-a-accurate pa rin, no? Pero yung kahit makailang lose ka, basta yung risk mo maliit lang, then yung ita-target mo malaki, bawi na lahat yan. Katulad yung nangyari dito, doon sa last time, na target natin sa kahapon, no? So kahapon, ito ay tinarget natin sell-side liquidity ng 4 hour yan. Then ngayong Friday is yung end work. Yan, yung new opening gap. Ngayon 4 hour, yan, yung sell-side liquidity ng 4 hour. Saan na yun? Ayun. Meron dito, then merong gap dito ng 4 hour. Okay? Yan. Sa daily, meron din yan. May gap din yan. And FVG. Yan yung mga K-level of point of interest. Okay, hanap pa tayo ng Chinese state of delivery. Okay, dito, yan. Pangit nga lang dito, medyo broke yung nagkaroon ng gap, no? Tingnan natin yung futures ng gold. Medyo kasi ito mas maganda to sa ano, pagka titingnan natin. Yan. Kasi muna natin itong mga indicator. Okay. Oops. Dito nagkaroon ng retracement. Ayan, part na to. So walang SMT. Yan. Nga lang, no? Nagkaroon ng retracement as a higher time frame PDRA sa part na yan. Then makita natin dito, merong Chinese state of delivery. Okay? So merong K-level dito as FVG, isa pang entry, tuturo natin no, sa next. Then after nyan, after FVG confirm and Chinese state of delivery here. Okay, then ito FVG. Okay. Then, ito tayo kukuha sa lower time frame as confirmation para mas ma-refine natin yung mga entries natin ito. So, 1 minute time frame. Tingnan natin. Sa side nito, ito yung pinaka-key level natin. Kasi idea is momentum to bearish dahil nga doon sa current events na nangyari and nangyari na talaga nag-crash yung market. Ngayon, dito sa 1 minute, makikita natin, yan, nasa na yung tool. Taglang po, hindi ko makita ito. Ito sa 1 minute, makita natin, meron siya market structure shift. Diba? Ngayon, after market structure shift, ito yung pwede natin gamitin sa lower time frame. Pero sabi nga, sa 15 minute, pag tinignan natin sa picture, overall picture ng higher time frame, kapag ginamit natin market structure shift,
hindi natin makaka-catch up yung pinaka unang entry point kay level. Ayan. So sa 1 minute, pwede siya gamitin kasi indication of as reversal sa 1 minute. Ngayon, nag-entry ka dito sa confirmation mo. Yan. Ito, tuturo natin to. Itong tatlong candle na to, yan, confirmation yan. Tuturo natin, no? Sa next webinar natin ulit, no? Okay? So, dalawang confirmation na tinuturo natin, pero marami na tayong natutunan, no? Then, short tayo dyan, entry, SL, yan, high, previous high. So, ilan to? 20 pips lang, no? SL. Then, catch up mo yung previous liquidity. Yan. Ito. Yan. Ito siya. Sell-side liquidity. Kung titignan mo ng higher time frame yan, ayan. Take profit siya, di ba? Tapos, dito sa 1 minute, so ayan. Market structure shift, may FVG ka, entry point, then SSL below the previous high. Then, nakaka-catch up ka ng 11 RR, risk reward ratio. Was almost ilang pips to? 2,000, ano to? 2,000 around to. Mga ganon. Then, dito, kanina, nagbigay tayo ng setup sa part na to. Alisin na natin ulit. Nagbigay tayo ng setup. Dito may SMT ako nakita eh. Then, indication, sabi ko, ito yung magiging key level. Ayan. Nga lang, hindi siya umabot. Kinapos dito. No. Nung revise ko sa lower time frame, tinignan ko yung oras. Ayan. Hindi na pala siya abot kasi momentum to trade setup to lower na. Kasi meron siyang reversal pattern. Well, gano'n talaga nangyayari, no? Kung sa mga inabangan, hindi nagkakaroon. Yan. Meron tayo reversal pattern. Ganda nito. Sa 3 minutes pwede yan. Kitang-kita sa 3 minutes. Ayan. So, ayun na siya. Then, previous high. Sa London Gilson. Yan. Inabot na yung, yung TP natin kanina dito. Okay? Yan. Yung paggamit ng Chinese state of delivery. So, eto siya. Market structure. Yan. Then, FPG. Confirmation as a reversal. Then, dito, kanina yung pag-akyat, nasa 1,000 pips din to eh. Yan natin per hour. Per hour as a basis of higher time frame. Pwede siyang intraday setup sa per hour. Yung maging basis mo as a higher time frame mo. Teka lang po, nag-hang itong Nag-hang yung trading view. Yan. So, kay level, ito yung sinasabi ko na, no? Na liquidity. Yan. Sa iba kasi sa broker ni iba, hindi ko makita to. Yan. Ito yung na-take na target kaninang hapon na-take na. Yan. Then ito siya, yan na-take na siya. Dito sa binigyan nating setup. Ito siya, ito yun, no? Sa VIP Telegram. Kaso lang hindi siya na-take yung key level na inabangan natin. Ngayon, pagka-take, dito naman, pagka-take, kung tutingnan natin lower time frame, paggamit ng reversal na Chinese state of delivery or market structure. Yan. Ito, sa 3 minutes time frame, Chinese state of delivery, yan, as a reversal. Diba? Pero kung titingnan mo ng lower time frame, 1 minute, may makikita ka dyan. So, mayroon ditong market structure shift. Okay? Then, Chinese state of delivery. Konti lang yung lamang niya. Kasi indication to buy setup dahil indicate na na-liquidate na yung sell-side liquidity. Yan. Then, going broke, so pababa siya. Yan.
nagkaroon ng broke, din target to TPs by stop. Yan, makakuha ka na ng magandang setup dito. Ito meron siyang FPG. Oops, mali. Then, for buy, pwedeng 50%. Then, yan, meron 1,300 pips. Dito lang sa opening ng candle. Yan. So, 3 RR yung pwede mo makuha dito. Okay, so ilang pips? So, 39 SL, then 1,300. Yan, pwede. Pwede na, no? O pwede mong babaan pa. Depende na sa site. Yan yung pwede makuha natin na target. So, ayun. So, crash out. Again, crash out ulit market, no? Ayan. News today. No? News today, balikan natin. Ang news today. Current event news today. Ano ba ngayon? Friday. So, normally, Friday talagang, ano, sinabi mo Friday, yan ang mga talagang malalaking news eh. Yan. Meron tayong core PPI, ano ibig sabihin nito? Yan. 9:30, lumabas na, no? Yan. So, yung actual niya, yan. Yung actual niya, 0.7%. So, ito ba siya, no? Doon previous. Pala previous ay 0 kasi, bakit 0? Ayan. Dahil dun sa, ano, shutdown nung nakaraan, no? US government shutdown, kaya 0 nung nakarang buwan. Pero titingnan mo siya doon sa record na natin. January 14, yan, 0.3%, which is good, no? Yung naging result niya. Yan, 0.7, tama ba? January 14, previous 0.3. Pero dito, 0.7. So good. No, good to US dollar. Yung pagtaas ng dollar. Okay? Yung pagbaba. Yung compare do sa other fair, no? Sa fair na mayroong kasamang USD fair. So, ayun. So, that's it for tonight po. No, salamat po sa inyong mga matad na. Quick, ano lang, quick, rating lang. Ah, ano po masasabi niyo sa lecture po natin? Sharing lang po ito, ha? So, okay. Ay, congrats to si, ano ba yan, So, Wilson. Yung naka 2K USD ngayon. Siya ba yan? Oh, hindi. Si Winston pala to, no? Wilson Wafer yun, eh. Okay. So, itong natutunan nyo, backtest nyo po. Hindi nyo matutunan to pagka isang tingin lang. No? Kailang binabacktest, aaralin. Kapag sinatong backtest, nire-review po. No? Nire-review kung paano at paano ginagawa iyon. Kumbaga, paano gagawin yun. So, ang magiging ano lang dito, talagang kailangan natin mag-aral. So, knowledge is first, no? No. Okay lang mag-demo kayo. Demo, okay lang mag-demo. Walang problema yun. Tapos, 1 year demo, okay lang. 2 years demo. Pag di pa rin na-catch up, halimbawa, yung ratings mo, gumawa ka ng backtesting na journal sa Excel. Yung winning rate mo ay hindi papasok. Backtest ulit. Yan. Hanggang sa makasakso. Yung trading naman, hindi naman siya nakukuha ng 1 to 3 years eh. Kailangan mo siya makuha until sa maging success ka doon sa trading. Hanggang sa may bigay yung win rate na gusto mo. Yun. So, tuloy yung aral ng learnings. So, yun lang. No? Okay, salamat po sa mga batid kanina at ngayon ay ilan na ulit tayo? 39, no? So, kanina 48. Okay? Maraming salamat din po sa pagsasacrifice pinamaten at makinig sa boses ko na medyo paus. Pang back Backtesting ako, ano, trading view lang eh.
Ang TradingView, nakasubscribe ako. Kasi kaya nag-subscribe ako, ang kailangan ko lang yung replay. Yan. Yung replay yung indicator, wala akong pakialam dyan. Hindi na ako masyadong magamit eh. Yan. Replay lang. Pero ngayon, hindi na ko masyadong gagamit yan eh. Pag medyo matagal-tagal ka, hindi mo na magagamit yan. Kaya nag-subscribe din ako, isa pa, ang dami lumalabas na ads. No? Yan. Ayoko na may ganun, laging lalabas may maya. Yan. Pang-abala. So, ayun. Yan yung trading view, pwede nyo pong gamitin. Okay. So, yung kung may continuation, may part 2 pa ito na confirmation entry. Di pa natin nasasabi, di ba? Yan. So, ayun. Salamat po sa sacrifice at umattend po. Sana po, bago tayo magtapos, no, meron tayong pagka naiwan na learning sa inyo. Kaya, kung pag-iwalay man, so, aralin nyo muna po. Ano, yung ginawa natin. Okay, salamat po sa inyo and thank you and good night. See you again in next webinar po. Salamat po. Yes, i-upload po sa YouTube. Yan. Ililink ko na lang yung isa-set ko na yung mga link. Thank you po. Yes, recording po Thank you po. sa YouTube po. Thank you.